Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Siri 47. Kaso sa mga napaakan o giro sa Lapu-Lapu City ni Saka, ordinansahon alang sa responsible pet ownership, gipalabang. Tag 20 pesos matag kilo nga bugas, posibleng may tabo sumapa sa grupo sa Agriculture Cooperative. Mga otoridad sa Timor-Leste, giawhag sa DOJ nga i-deport dayon si Arnie Teves. Suspek sa pagpusil patay sa 18 anyos nga lalaki sa Naga, nagatubag og kasong murder. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Siri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Metropolitan Cebu Water District ni Butiag nga nagpadayon ang pagkunhod sa water production tungod sa grabing kainit sa panahon. Nakuhaan hinuon kini og hangtod sa 50,000 cubic meters sa tubig. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gitaho sa Metropolitan Cebu Water District nga nagpadayon ang pagkunhod karon sa water production tungod sa grabing kainit sa El Nino phenomenon. Gikad sa kaniadtong 301,000 cubic meters nga daily water output, anaa na kini karon sa 251,000 cubic meters matag adlaw. Nakuhaan na kini og halos 50,000 cubic meters nga tubig kon 16% gikan sa naandang water production output. Matod ni MCWD spokesperson Minerva Herodias nga kadaghanan sa mga naapektuhang tinubdan sa tubig tungod sa huwaw mao ang surface water. Ilabi na nga nagkaanam na karon og hubas ang mga dagkong dam sa dakbayan sa Sugbo ug mga silingang lugar nga misangpot sa gamay nga water production. Maong nangita sila og paagi aron nga mapadayon ang normal nga pagsupply sa tubig aron dili usab magantos ang mga konsumidor. Sama na lang sa pagpagamit sa desalinated seawater aron maarang-arang na ang paghatag og tubig dili lang sa dakbayan sa Sugbo apan apil na ang Metro Cebu. Samtang gipadad-an na og tubig ang ubang mga barangay pinaagi sa pag-deploy na sa ilang mga water trucks aron magpadayon pa ang ilang serbisyo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakita sa grupo sa mga agriculture cooperatives sa nasod nga mahimo gyud nga mabarato ang bugas humay ngadto sa 20 pesos matag kilo. Mahitabo lang kini kun dunay igong subsidiya ang gobyerno ngadto sa mga mag-uuma. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Chief Executive Officer sa Agrico PH Federation nga si Crescente Paez nga mahimo ra gayud ang pagbarato sa presyo sa bugas humay ngadto sa 20 pesos matag kilo. Aron kini masulbad, misugyot siya nga kinanglanon ang walay puas nga pag-abag sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma. Gitaho ni Paez nga nagkadako ang production cost karon sa bugas, ingon man ang pagpatrabaho niini. Dugangan pa sa giingong pagpatuyang sa mga rice traders mong ni mahal karon ang bugas humay sa merkado. Mong sugyot iya nga abagahon gayud sa gobyerno ang production cost ngadto sa mga mag-uuma aron mas madasig sa pagbaton og daghang ani sa humay. So ang tinitingnan mo naman yan kung when you support yung production cost, hindi mo tinitingnan yung benefit sa farmer, benefit din sa consumer. In fact, wide ang impact niya kasi imagine the consumption sector ang naka-benefit dito kasi cheaper yung presyo. Usa kini sa mga isyong gituki ato sa General Assembly sa Agrico PH Federation nga gitambungan sa kadagkuan sa managlaing agri-cooperatives sa nasod.
Naglangko ba mang federation sa 60 ka mga member cooperatives nationwide diin gato sa nakalibo ang mga farmer members. Giyatagan nila og dakong gibug-aton ang pagbaton og igong suporta sa kagamhanan ngadto sa mga mag-uuma. But is that the replacement of labor sa atin? Hindi naman, kasi pwede naman sa ibang pamaraan nga makakita yung ng livelihood so that everybody will be involved in production, even yung mga laborers. So ang focus natin ngayon dito is mataas talaga ang production natin, then mababa ang cost of production. Kung isgutan usab ang pagresponde sa El Nino phenomenon nga nakaapekto mismo sa mga mag-uuma, andaminon ang mga agri-coop sa pagtabang ngadto sa mga maapektuhan. But the cooperative can position itself by prioritizing to the members who are farming, engaged in farming, really to support adaptive farming system. Ian Navarro, CCTN News. Padayunon sa Department of Transportation ang katukuran sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Tun-an nila ang posibleng pagbago sa disenyo sa iyang bus station, ilabi na atubangan sa Kapitolyo. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitataw sa Department of Transportation nga padayunon ang katukuran ilabi na sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Sa pagbisita ni Secretary Jaime Bautista dinhi sa Sugbo, nakigimamat kini sa mga opisyal sa Manilang Gobernador Gwendolyn Garcia aron pagtuki bahin sa dagan sa proyekto. Ilabi na nga may resulta sa panaglalay sa mga lider sa Sugbo ang katukuran sa BRT bus station at tubangan sa Kapitolyo diin nagsalipod kini sa mismong Cebu Provincial Capitol Building. Mato ni Bautista nga usa sa mga ilang ikonsiderar sa padayong pagpatukod mao ang redesign sa iyang bus station. Yes, yun ang isa sa mga pag-uusapan namin, how we can redesign it, no? Para maging acceptable sa lahat. Bisan pa man sa mga problemang nasugatan sa katukuran, gisiguro sa DOTR nga laumang matuman ang partial operation sa BRT karong Hunyo 2024. Apan magpaday ng ilang panagsabot uban ang mga project implementers ug mga opisyal ug sa mismong LGU alang sa dagan sa proyekto. During that meeting, we agreed to help each other, to coordinate with each other so that we can continue the construction of the Cebu BRT. Samtang tun-anusab sa DOTR, uban ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ang katukuran sa Phase 2 ug 3 sa BRT project. Ilabi na nga nanawagan ng konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga ihunong una ang civil works nini. Giuyunan sa kadaghanan sa mga konsehal ang gidusong panawagan nga ipahunong sulod sa 6 ka buwan ang civil works tungod sa pipila ka mga konsiderasyon. Sama na lang sa iyang ruta. Ayun, hindi namin yan. No? Ang tinatapos lang natin ngayon muna is the Phase 1. No? But we will work with them kasi this is a very important project of the department. No? It will benefit the Cebuanos. No? It will benefit the people of the island of Cebu. Gian Navarro, CCTN News. Police Regional Office 7 moapil na sa himong investigasyon sa naitabong pagransak sa mga nagpailang sakop sa PIDEA sa usa ka panimalay sa lungsod sa Argao. Kung adunay pulis nga nalambigit mibahad ang PRO 7 nga ila kining taktakon sa serbisyo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Moapil na sa himong investigasyon ng Police Regional Office 7 sa natubong pagransak sa duha ka mga balay sa sitio Himong Bungan, Barangay Taruot, lungsod sa Argao nitong Martes sa alas 11 sa gabi, Abril 16, 2024 sa napulo ka mga armadong tao nga nagpailaga mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Bato ni Police Lieutenant Colonel Jerry Espilare nga mimando na si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga mohimo silang dinain nga pakisusi lagip sa susihon kung doon nalang bigit ng police personnel tungod kay mibahan ang general sigon ni Pilare nga dili sila magpanuko sa pagpasakan inig kasong administratiba o posibleng mataktak pa kini sa serbisyo. There is an instruction from the regional director, Police Brigadier General Anthony Aberin, na mag-conduct o investigation in both incidents. The R7 or RIDMD 7 will be conducting a thorough investigation to determine the facts and circumstances of
tanawon po kung naay liability kung naay police nga involved, then dili magpanuko ang Pro 7 nga mo file og charges. Dugan ni Pilari nga kung mahinumduman nga kanunay nga gibalik-balik ni General Abirin sa iya nga mga pamulong sa iya mga personel nga kinahanglan nga mobalik sa basic sa ilang nga operations. Sundon ang lagda sa PNP manual sa ilang mga operation ug dili sagulan og binuang ang ilang trabaho. Kung makita sa investigasyon nga dunay unit sa kapulisan nga may responsable sa mga illegal nga operation, doon naging kaso nga atubangon sa mga pulis. Makitaan gani sa investigation nga naay-appeal nga police or unit nga naghimo og ingon ani unya in departure with the police operational procedure, there will be sanctions, no, administratively, criminally if evidence warrant. Nagsugod ang sab sa investigasyon ang Argao Police Station, lakip na ang PDEA 7, pinagis sa pagiginabi sa mga reklamante, lakip na ang pagsubay sa pangangkon sa mga biktima. Arnold Bustamante, CCTV. Lapu-Lapu City Council nagtinguhang mupalabang og ordinansahon alang sa responsible pet ownership nunot sa nagsaka nga kaso sa napakan og iro sa Dakbayan. Sagad sa napaakan mga iro nga nasuta nga dunay mga tag-iya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Giangkon sa Lapu-Lapu City Veterinarian nga si Dr. Janice Tugonon nga base sa dato sa City Health Office ni saka karon ang kaso sa mga napaakan og iro sa Dakbayan. Apan dili sa mga stray dogs o sa mga iro sa kadalanan nga walay tag-iya, apan sagad sa mga nakapaak mga binuhing iro. Tungod niini ang City Council nagtinguha karong mapalabang ang ordinansahon kung diin gi-amend ang kasamtangang ordinansa kabahin sa dog ownership, apan karon mas giklaro na ang papel sa mga tag-iya sa mga nagbuhi og iro aron mahimo silang responsible pet owners. Kung diin mato ni Dr. Tugonon nga tulo ka aspeto mo ay gustong pukosan sa ordinansahon. Kung magbuhi silang iro, no, it's very important nga ilang ipa-register ang ilang iro. Actually naatay registration fee. So ang kuan, aside from registration, we have to vaccinate against rabies, anti-rabies vaccine ang atong mga iro. O not only that, na-rehistro na nato, atong nabakunahan, ang importante, hiktan nato ang atong mga iro. Matod niya nga ang pagparehistro sa mga iro adunay bayranan nga 75 pesos, apan kung rehistrado na ang ilang mga iro, baka pahimo sila sa mga libreng serbisyo. And then, every time nga naatay ipahigayon nga mga special event like libreng serbisyo, then ang ilahang buhaton ana is to present their registration card. Ila nang i-present sa ato ang team during libreng serbisyo, and then that is the time that they will avail the special mga ipanghatag nato nga aside from services, we can give them libreng vitamins, purga og bakuna. Nakita ni Dr. Tugonon nga dako ang ikatabang niini alang sa ilang gitinguhang rabies-free nga Dakbayan sa tuig 2030 ug ang timailhan niini mao ang walay human death ug walay positive rabies virus nga makita sa mga iro nga under laboratory. Tungod kay kung mapasar na ang maong ordinansahon ug maimplementar kini, manubag na ang mga pet owners kung ugaling makapaak ang ilang mga iro, tungod kay mas sayo na lang subayon ang tag-iya base sa ilang registration ug masiguro usab nga bakunado na ang ilang mga iro. Isip responsable nga pet owner, masiguro na usab nga mahigot ang ilang mga iro aron dili kini makaamong sa lain. Apan dugang ni Dr. Tugonon nga kini mahitabo lang kung magtinabangay ang tanan mga stakeholders. So we cannot achieve our goal if ang usa lang ka agency ang mo focus sa iyang kuan. It's everybody's involvement, di ba? Not only the government but also all the members of the stakeholders from urban poor, homeowners association, o katong uban nato nga mga stakeholders, even ang atong mga private veterinary clinics or mga pet shops. So they are part of the stakeholders nga atong i-get involved in the kuan, achieving our goal. Giauhag na usab si Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan ngadto sa mga pet owners sa pagparehistro sa ilang mga iro, ilabi na karon nga nagkataas ang kaso sa mga napaakan. The pet lovers will cooperate, no? Those who are pet na responsible na mo tabang lang yun aning pagrehistro sa ilang mga pets, siguro ana diyan nato tabangan, no, nga ma-monitor nato
So muna Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, mga otoridad sa Timor-Leste giawag sa DOJ nga i-deport dayon si Arnie Teves. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Balik sa atong mga balita, Department of Justice niyawhag sa mga otoridad sa Timor-Leste nga i-deport si Arnie Teves Jr. sa labing dali nga panahon. Nakadawat sila og report nga nisuway ang pamilya ni Teves nga suhulan ang mga pulis didto aron natagan siya og special treatment. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giawhag karon sa Department of Justice ang mga otoridad sa Timor-Leste nga paulion na lang si kanhi Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. pinagi sa deportation o extradition. Nakadawat sila og taho diin ang anak ni Teves ni suway nga suhulan ang sakop sa East Timor Police. Gibutyag ni Secretary Jesus Crispin Remulla nga buot suhulan sa anak ni Teves ang sakop sa Criminal Investigation Police og $2,000 o 114,000 pesos.
Bugti kini sa gipangayo nilang special treatment sama na lang sa hugot nga seguridad kang Teves kinsang natanggong na karon sa Becora Prison. Gipaubos na sa pre-trial detention si Teves human siya nadakpan sa nakalabay lang nga buwan. Ang panawagan ni Remulla kang Teves nga mopauli na lang sa nasod ug atubangon na lang ang kaso sa korte nga patas. Dugang pa nga dili na mahimong magtago-tago na lang ug kinahanglang ipatigbabaw ang rule of law inay nga duwa-duwaan na lang kini. Wa pa nakahatag og dugang pang pamahayag ang kampo ni Teves bahin sa panawagan sa DOJ ug sa mong pasangil. Nag-atubang si Teves og kasong murder, frustrated murder ug attempted murder tungod sa nitabong mga pagpatay ilabi na sa Negros Oriental. Sama na lang kini sa dugoong kamatayon ni kanhi Gobernador Roel de Gamon niadtong Marso 2023 diin duda nila si Teves mawang utok niini. Gian Navarro, CCTN News. Gawas sa mga lalaking person deprived of liberty sa Mandawi City Jail, ipaubos na usab ang mga babae nga PDL sa Jail-Based Rehabilitation Program. Sa kasamtangan, gihimo na ang profiling sa mga mupaubos sa programa. Mao kini ang first batch sa female dormitory, samtang ikaduhang batch na sa lalaki nga PDL. Gisugdan ang programa sa niaging tuig. Ang mga PDL nga gipaubos sa rehabilitasyon mao ang adunay kaso bahin sa ilegal nga drugas. Nang hinaot ang dakbayan nga pinaagi sa maong programa, makatabang kini sa pagbag-o ug paggiya sa mga piniriso samtang nga naa sila sa pasilidad. Siyudad sa Mandawi musugod na sa pagdawat og aplikante sa scholarship program alang sa school year 2024-2025. Plano usab sa syudad nga mutanyag og scholarship sa mga kabus nga mga atleta. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mudawat na og aplikante ang syudad sa Mandawi para sa ilang scholarship program alang sa school year 2024 to 2025. Magsugod ang application gikan Abril 20 hangtod 30. Ang scholarship alang sa mga incoming first year college. Sa mga interesado nga mo-apply, mahimong mobisita sa ilang website www.mandawicitygov.ph. Pili ang college scholarship grant application sa online web services. Dayon i-fill out ang gikinahanglan nga impormasyon og dokumento. Pipila sa mga kwalifikasyon, kinahanglang adunay general weighted average nga 85 o kinahanglan nga residente sa Mandawi. Ang mga qualified nga tinunan makadawat og 17,500 pesos matag semester o 35,000 sa matag tuig. Ang kantidad ihatag isip reimbursement. Ang benepisaryo mahimong mokuha og bisan unsa nga upat ka tuig nga kurso ug sa bisan unsa nga tunghaan magpa-enroll. Naanay abilidad sa nay talento unya those who are qualified. Unya kanang gusto intawong mulampos kay dili masadtanan nga ang ginikanan maka-afford sa pagpa-eskwela. Gipahibaw-usab ni Cortez nga plano nilang mutanyag og scholarship program sa mga kabus nga atleta. Because we firmly believe nga ang kaugmaon sa atong dakbayan naagi sa atong mga kabataan. And the best way is to provide them with a quality education. That's the best weapon nga ilang magamit para sa ilang hayag nga kaugmaon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dili na lang patulan ni Vice Presidente Sara Duterte ang gibating kasagmuyo ni First Lady Liza Araneta Marcos sa usa ka interview. Wala una siya mihatag og dugang komento sa nahimong pangangkon sa asawa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bahin sa iyang pagpangluod. Gibutiag sa First Lady nga na bad shot siya human gisaway sa kampo ni Duterte si Marcos Jr. sama lang sa giingong pagka-drug addict. Kini na ang unang higayon nga nitubag si Araneta Marcos human sa nitabong rally ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Enero. Daan ang gimakak sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang nahimong pasangil kang Presidente Marcos. Kapin sa 8,500 ka mga nagdaiyang trabaho ang gitanyag karong adlaw alang sa gipahigayon nga kadaugan local and overseas job fair sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakita kini sa mayor nga dakong oportunidad ilabi na sa kadtong mga nawagtangan og trabaho sa niaging tuig. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Mosubra sa 8,500 ka mga trabaho ang gitanyag karong adlaw. Alang kini sa gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga kadaugan local and overseas job fair didto sa The Outlet Pueblo Verde, Barangay Basak. Ang maong mga gidalit nga mga trabaho nagikan sa 28 ka mga kumpanya, kung diin 18 niini ang gikan sa local ug napo ang sa overseas companies. Butang nga gikalipay sa Public Employment Service Office kon Paso Manager nga si Kim Francisco tungod kay sa pagdawat sa maong mga kumpanya sa imbitasyon nga mo partisipar sa kadaugan job fair, adunay 4,706 ang job opening alang sa local, samtang alang sa overseas ni abot sa 3,852 ang mga job opening. Susamang pagbati usab ang nasinati ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan tungod kay sa kadaghan sa trabaho nga gitanyag, mas daghan ang makapangita og trabaho. Ilabi na nga sa tuig 2023, 7,000 ang mga trabahante sa Export Processing Zone ang nawad-an og trabaho. Maong gibuhatan gyud og lahi nga linya ang mga displaced worker nga nag-apply karong adlaw. Nagbutang usab og booth ang PNP aron nga makakuha dayon og police clearance ang mga aplikante. Samtang nagbutang usab og booth ang Social Security System kon SSS alang sa katong magpamiyembro o magpa-update. Karon mao ikanapulo nga job fair nga gipahigayon sa dakbayan o sa mga ni-apply karong adlaw niabot na sa 13 ka mga aplikante ang na-hired on the spot. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Opisyal na ang gibuksan kagahapong adlaw ang Kadaugan Food Festival 2024 sa Liberty Shrine, Mactan. Subay kini sa ika-503 nga anibersaryo sa Kadaugan sa Mactan. Kung diin adunay 62 ka mga food stalls ang nisalmot sa karong tuiga. Moabot sa 44 ang mga small to medium businesses, kung diin mas nidaghan kini karong tuiga og 18 ang gikan sa mga hotels o resorts sa dakbayan nga maoy sentro sa maong food festival. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, kahigayunan na kini sa mga upunganon nga makapalit og mga pagkaon sa mga hotels o resort sa ubos nga presyo hangtod sa Abril 23. Sospek sa pagpusil patay sa 18 anyos nga lalaki sa Naga City, nagatubang na og kasong murder. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpi na ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ako ang masakitin ako din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Siya. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, responsable sa pagpamusil patay sa 18 anyos nga lalaki niadtong Domingo sa kadlawon sa Dakbayan sa Naga, ikiha na og kasong murder. Apil sa mga gikasuhan ang laing upat pa ka mga kauban niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Pasakaan ang kasong murder sa Naga City Police Station ang responsable sa pagpatay sa 18 anyos nga taga-barangay Pangdan pasado alas 3 ang takna sa Kadlawon dito sa sitio Barak sa barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Ang pasakaan og kaso mao si Alberta Padayaw, 35 anyos, nga silingan ra usab sa biktima nga si Jasper Martinez Alegria. Mato ni Police Major Wendela Villana, Information Officer sa Cebu Police Provincial Office, nga nakip sa pasakaan og kasong murder ang upat ka kauban ni Padayaw subay sa pamahayag sa mga saksi nga doon sila kalambigitan sa krimen. Padayon nga nagtago-tago ang suspitsado sa gilusad nga hot pursuit operation sa Naga City Police Station sa pagpangulo sa hepe nini nga si Police Lieutenant Colonel William Humok atol sa gilusad nga manhunt operation na kigalayo ng kapulisan sa pamilya apan gingong milayas na kini ug wala na mopauli sa Lampanimay. Nagtuyno ng Naga City Police Station nga naa sa Sugbo ang mga suspitsado nagtago-tago. We hope so, sir, nga kay kaning identified man siya. So even ang mga pamilya ato ni ani niya mo extend yun na sila og mauyog na siya. Kaya nga naman, di no for a fact nga kanilang membro sa pamilya na igatubang sa balaod. So sa ilang membro sa pamilya, we hope nga pakigtambayayong sila sa atong kapulisan nga matubang po niya ang salaod nga iyang nabuhat. Apan may pasalig si Abellana nga dili mohunong ang mga pulis sa pagpangita sa mga nakahimong krimen aron mapanubag sila sa salaod nga lang nahimo. Selos ang usa sa kitan-aw nga motibo sanglit nagtuo ang suspitsado kadto ni relasyon ng biktima sa babae nga angkas niini nga iyang kanhi hinigugma. Kung mugawas na ang warrant of arrest sa maong suspitsado, moumol na silang tracker team aron sa subsub nga pagpangita niini ug ila kining ilhon nga mga armed and dangerous. Arnold Bustamante, CCTV News. Nagpatabang sa Parian Police Station ang 25 anyos nga lalaki, human giswapan ang iyang mahalong cellphone sa lalaki nga iyang gikatagay sa lawas nung Kalipay, sulod sa lodge sa Sikatuna ning Dakbayan sa Sugbo. Ang maong lalaki paingon na unta nga mo-take og board exam sa civil engineering. Matod sa call center agent nga misulod sila sa taknang alas 11 sa gabi. Apan sa iyang pagmata sa kadlawon, nalahi na ang iyang cellphone diin gubaon na. Giangkon sa lalaking nagpatabang sa PNP nga nakailan niya ang lalaki sa usa ka convenience store ug nag-inom. Human mahurot ang duha ka botelya, nagkasinabot ang duha nga manod ug lodge aron maghilawas. Nagkanayon ang investigador sa Parian Police Station nga ilang adtuon ang motel aron matanaw ang CCTV footage ug mailhan ang nag-swap sa cellphone. Gimando karon ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang reassessment sa plitihan alang sa rutang Hagnaya Santa Fe. Nakadawat silang Garcia og mga opisyal sa Bantayan Island ug Sumbong kalabot sa giingon nga overpricing sa plitihan sa barko. Hinungdan nga gimanduan ni Garcia ang Maritime Industry Authority kun marina sa pagsusi niini ngadto sa mga shipping companies. Misugot ang Marina 7 sa mao nga mando ug makig-alayon ngadto sa mga mayor. Pipila sa mga subayon alang sa posibleng uniform nga plitihan mao ang inflation nga sweldo sa mga tripulante ug uban pa. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.